O yung mga ganyang ano, yung mga ganyang survey-survey daw, bumagsak ang Pangulo. Bakit ho, kanyo, mga bossing? Simple lang naman yung paliwanag dyan eh. Napakasimple lang ho ng paliwanag dyan. Pag sila Pangulong Bongbong Marcos, binabatikos ng mga DDS, laging pumupunta po yan sa mga hearing. No? Eto, idinadawit nila si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapahuli daw kay dating Pangulong Duterte. Baka nga pagka nalaman pa, pagka yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na, oo, no, ako ang nagpa-aresto dyan. Baka pag nalaman pa ng sambayan ng Pilipino yan, matuwa pa eh. Di mo ba? Ayun, sa wakas, no? Eh, ang ating Pangulo, nilabanan na din sila. Dahil matagal hong nananahimik ang Pangulo. Hanggang ngayon po, mga kababayan. Di ba? Hanggang ngayon tahimik ang Pangulo, hindi na lang sila pinapansin. O eto, may pinapakalat ng mga survey. Ako naniniwala na gawa-gawa lang din na. Paano ho? O, kapag sila may batiko sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, lagi pong may paliwanag. Lagi pong may pagpapaunawa sa sambayan ng Pilipino. Eh sila ho, mga bossing, ang daming itinatanong, ayaw nilang sagutin lahat. No? Hindi nila sinasagot. Puro ang sagot nila, pinupolitika lang ho sila. Ganon sila eh. Nandiyan yung confidential funds na hanggang ngayon po hindi nila masagot. Nandiyan yung mga sa tokhang-tokhang nila na hindi po nila pinupuntahan. Di ho ba? O, tapos sasabihin mo sa akin, o Mark, si Inday Sara Duterte tumaas yung ratings. Diba? Ganun po ba kabobo ang Pilipino? Ganun po ba kaengot ang Pilipino? Na kapag ka etong tao na to hindi sumasagot, ayaw sagutin yung mga katanungan kung saan napunta yung pondo, bigyan natin ng mataas na rating yan. Mas paniniwalaan namin yan. Ganun po ba kabobo ang Pilipino? Hindi ho. Ngayon, sige, pagbigyan na natin, no? Yung kanilang ratings na yon, o yung kanilang mga survey na yon, actually wala na din hong magagawa sa Pangulo yan. Nakaupo na po si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sabi ni Janelle Vanderhurst, Mark Ramos, may lineup ka na ng iboboto mong senador. Iniisa-isa ko pa din ho, mga kababayan. Siguro maglalabas ako nung mga iboboto ko 3 araw bago yung election. So ngayon pagbigyan na natin, kagatin na natin yung ratings nila. O yan, tama nga naman, may 3 taon pa. At bawing-bawi agad yan. Nakikita ko kung sakali, totoo yung kanilang ratings, mga bossing, dahilan lang naman po yan dahil naawa kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Saglit lang din ho yan. Kung ano nyo ho, mga kababayan, kung napapansin nyo po, isang lang yan, isang pagpaparampa lang yan ni Ben Chan sa entablado, kaila Jake Cuenca, doon sa mga nagpakita ng wet packs, doon sa bench body niya, tapos na, nakalimutan na ng sambayan ng Pilipino. Yung yung awa nila kay dating Pangulong Duterte, tapos 'di ba meron niyang lumabas 62 to 64% nagsasabi na mamamayang Pilipino okay sa kanila. Ang haba-haba pa po ng panahon, mga kababayan. Sabi dito, may 3 years pa. Marcos still has time to bounce back in surveys. No? Kung totoo yung survey na yon. Pero hindi din ho pinapaniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Bakit nga ho? Ikaw ba, mas pagtitiwalaan mo yung taong ayaw sumagot at parang laging may lihim? Di ho ba? Mas pagtitiwalaan mo kaysa sa administrasyong Marcos na lahat po lahat sinasagot. Sabi ni Calafini TV, fake news po yung Pulse Asia na booking na po binili ni Bongo. Totoo ba yan? No? Kasi naririnig ko naririnig ko nga na may biniling worth 100 million na na survey company, mga bossing, no? Na survey company.
Tapos nakita ko nandun sa pangalan yung nasa taas yung pangalan ni Bongo. Eh kung totoo yun, tapos totoo yung sinasabi na binili ni Bongo, eh kung ako din ang bibili ng isang survey company, ang gagawin ko, totodo ko na, no? Ilalagay ko yung pangalan ko. O dun, o lagay nyo sa ibabaw yung pangalan ko. Siyempre, ganun yung gagawin ko, di ba? Sabi ni Marijo, na halatang focus at tutok na tutok doon sa wet packs ni EA o wet packs ni EA sa bench body. Isang ganun lang mga kababayan. Wala na, tapos na. Yung pagkaawa kay dating Pangulong Duterte. Sabi na ibabalita na nga yan, pulse survey ni Bongo. Sabi ni Ron Prince. Totoo ata ang chismis na rin yan. Lagi siyang nasa unahan, si Bongo, no? Unahan man, unahan man, o mag number 5, o kung saan man maposisyon yung pangalan ni Bongo, ang tingin ko ano pa din yan? Mixed emotion din ho yan si Bongo, mga kababayan. Bakit? Biruin mo naman, sige nga, number 1 to number 5, o number 1 yung pangalan mo sa survey, sa pagkasenador. Ang tumatakbo din sa isip niyan, mga bossing, kagaya din ni Bato de la Rosa. Na isa din ako sa hinahabol ng ICC. Napanood ko sa interview ni Mike Cervera, Okta survey daw ang legit, sabi ni Sir Ferdinand Longalong. Sabi ni Ruby Andales 2.0, Hi Boss Mark, live po ito, pang 751 like. Paano mga boss chipa mo, sir? Sabado ngayon madami akong gagawin, no? 1,737 viewers. Maiwanan ko muna kayo diyan. Iwanan niyo na lang po yung like nyo diyan sa ilalim upang sa ganon mas i-share ni YouTube ang ating mga tinatalakay sa araw-araw. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.